So, meron po tayo ilang minuto para makipag-usap sa Panginoon at makapagbulay-bulay. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Panginoon, pinasalamatan ka namin na dahil binigyan mo kami ng panibagong araw para makapagpuri sa iyo at mapasalamatan ka sa araw ng Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa buong linggong pagsama mo sa amin. Panginoon, salamat sa pagpapala
Okay, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. So ngayon naman po mga ihanda natin ating mga sarili para po pakinggan naman ang mensahe ng ating Panginoon na dadala po sa atin na ating Pastora Helen. Purihin ang Diyos. Taas natin na yung mga kamay natin para kasi alam nyo, pagka yung mga artista, mga politiko, pag nagpalakpak, ng mga kamay. Pero kapag sa Panginoon, ganyan lang. Oh. Diba? So, itaas natin ang kamay natin ng mataas. Yung maabot na yung pinakamataas. At palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! So, ngayong umaga, purihin ang Diyos. Muli na namang makakarinig tayo kung ano yung sabihin niya sa atin ngayong umaga. Kaya buksan natin ang ating mga Bibles sa Matthew, madali lang yung makita. Matthew 25, verse 14. Okay. So, pakihanap nyo sa inyong mga Bibles. Matthew 25, verse 14. Ito ang sinasabi, ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Tayo po'y manalangin. Mama namin Diyos, purihin kami umagang pagkaganda-ganda, magandang panahon. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa muling pagkakataon na ikaw ay aming mapuri, ikaw ay aming mapasalamatan, at higit sa lahat, mapakinggan, Panginoon, ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, aming Diyos na hindi namin nakikita, pero bisita namin ikaw ngayong umaga. Salamat. Pakiunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat mga anak mo. At tugunan, Panginoon, ang pangailangan ng aming mga espiritual na buhay. Salamat sapagkat ikaw ay laging mabuti, laging tapat, hindi nagbabago. Purihin kami umaga sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hinahadlangan, tinatalian namin ang gawa ng kaaway in Jesus' name para makaistorbo sa pakikinig ng iyong mga salita. Bigyan po kami ng galak, ng kapayapaan habang kami po ay nakikinig ng iyong mensahe. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So ang ating mensahe ng umaga, itong gaano kahalaga ang pagiging tapat na katiwala ng ating Panginoon. Okay, sa bawat isa sa atin, siyempre meron tayong mga pinagkakatiwalaan. Amen? Di ba may pinagkakatiwalaan tayong tao, kaibigan. Pero bago natin pagkatiwalaan yan, may mga pinagdaanan. May mga testing kung katiwa-tiwala ba siya. Sumapalad ang taong pinagkakatiwalaan. Sapagkat kapag nasira ang tiwala, mahirap na yung ibalik. So sa ating pag-aaral, ngayon ay mayroong pinagkatiwalaan ang isang amo na mga alipin niya. So kung babasahin pa natin ng diretsyo yun, mayroong pinagkatiwalaan ng pera. Puro pera to, 5,000 yung isa, 2,000 yung isa, 1,000 yung isa. Yung 5,000 pinalago. Yung 2,000 pinalago. Pero yung 1,000 pinago. So yun yung kwento. Yun yung sinasabi sa banal
nakasulatan. Paano tayo maging katiwa-tiwala at maging tapat na katiwala ng Panginoon. So, mayroong 7 katotohanan. Okay? So, unang-una, magiging tapat ka ng katiwala kapag sa isipan mo wala kang pag-aari sa mundo nito. Sapagkat ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Amen? Amen ba? Ang lahat, simula saan? Simula sa buhay mo, sa mga tinatangkilik mo, anong mang meron ka ngayon, hindi yan sa'yo. Ikaw ay pinagkatiwalaan lamang ng Panginoon. So mapalad ang taong pinagkatiwalaan at tapat na katiwala. So, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon at inisip mo na ang lahat ng meron ka ay hindi iyo, ang magiging resulta nun, hindi ka magiging mayabang. Hindi ka rin magiging maramot. O, diba? Gusto mo isipin niyo mga kapatid, sa lahat ng ating pag-aari dito, pag kinuha na tayo at pinauwi sa langit, maiiwan lahat. Kaya wala naman talaga tayong pag-aari dito sa mundo. So kapag yan lang ang tandaan natin sa bawat araw, Lord, tulungan mo akong maging tapat na katiwala mo. Maging maayos at mabuting katiwala mo. Sapagkat iiwan mo rin lahat ng yan. Kapag ikaw ay tinawag na ng Panginoon. So, lagi natin tandaan, ang lahat ng meron tayo di atin, ang lahat ng meron tayo, Diyos ang may-ari. Amen? Pero mga kapatid, magandang balita. Magkakaroon tayo ng sariling atin. Yan ay sa hinaharap. Kasi ayon sa Panginoon, sabi niya, Juan 14:2. Buksan niyo muna dyan. John 14. Huwag, 1 and 2. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. So saan tayo magkaroon ng pag-aari? Sa langit. Mayroon na tayo doong bahay na ginagawa ng Panginoon Jesus. Kaya sabi niya, iwan ko muna kayo. Gagawan ko kasi kayo ng bahay sa langit. At pagkatapos nun, babalikan ko rin kayo. So malapit na yun mga kapatid. Malapit na matapos yung mga bahay natin. At doon na natin masasabing, yun ay ating pag-aari na ginawa ng Panginoon. So palakpakan natin na. Wow, magbahay tayo sa langit. Tuloy ng Diyos. Pangalawa, binigyan tayo at pinagkatiwalaan ng Panginoon na kailangan natin maging tapat sa ating mga kakayanan o talento. So, ang bawat isa sa atin, walang nilikha ang Diyos na walang alam. Walang nilikha ang Diyos na wala siyang kakayanan o talento. Bawat isa sa atin, maging pinakamaliit na talento. Maaring, ang talento mo, ang galing-galing mong magwalis, galing-galing mong musigas ng plato, lahat ng yan ay ipinagkaloob ng Panginoon na talento o kakayanan sa bawat isa sa atin. Kaya, hindi tayo pwedeng makipag-compete o mainggit sa iba. Sapagkat kailangan bigyan natin ng focus kung ano yung talento ipinagkatiwala sa atin at maging tapat tayo dun. Kasi kapag kinukumpara mo at nakikipag-kompetisyon ka sa iba, walang mangyayari sa'yo. Kasi kapag mas maganda yung pinagkukumparahan mo, walang ka ng gana. So, wag din tayong magreklamo. Halimbawa,
Halimbawa, mas magaling siyang kumanta, ikaw hindi. Ako, pangarap ko din. Maging singer sana. Pinagsisikapan ko yan, yung galing sa diaphragm. Pero maganda sa una yan. Pero pag ang gitna na, nag-iiba na ang nota. So hindi yun ang kakayanan ko. Ang kakayanan ko ay ang magsalita. Yun. Kaya ginagamit ko. Kasi yun yung kakayanan ko eh. Pinagbubuti ko at ine-improve ko yung kakayanan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. So huwag tayong magkumpara, huwag tayong magreklamo kung ano man yung kakayanan natin. Makontento tayo at maging tapat sa talentong binigay sa atin. Yan yung number 2. So kapag ganun tayo, na-appreciate natin yung talento na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, may iwasan natin yung inggit at magkakaroon tayo ng kapayapaan. At ang pangatlo, pagpapaunlad sa sarili nating kakayanan. So hindi tayo makontento, kailangan ma-develop yun. So kung magaling kang kumanta, ituloy mo lang yan, mag-practice ka palagi. Kung magaling ka sa instrument, ituloy mo lang din. Patuloy na gamitin ang tapat sa gawain ng Panginoon. At sa pamamagitan niyan, magiging pakinabang ka sa gawain ng Panginoon. So yan yung pangatlo, alagaan mo ang talentong ibinigay sa iyo. Dahil alam mo may talento ka na, huwag mo pababayaan. Lagi mo i-improve. At ang kasunod, mayroon tayong pananagutan sa anumang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan ng Diyos ang katapatan. Huwag tayong maging taksi. So gusto ng Diyos maging tapat tayo sa pinagkatiwala sa atin. At yun ay ang pananagutan. Meron tayong accountability pagdating ng panahon. I-account sa atin ng Panginoon kung paano natin ginamit yung lahat ng pinagkatiwala niya sa atin, material man yan, maraming pera man yan, talento man yan, i-account natin yan sa Panginoon. Magsusulit tayo sa Panginoon. So, kailangan pinapaunlad natin ang ating sariling kakayanan, lagi nating alagaan ito, at kapag yan ang ginawa natin, magiging responsableng mga anak tayo ng Diyos. At number 5, magkakaroon tayo ng motivation. Ibig sabihin, palakasin yung kakayanang binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang maging tamad. Umawalan ng gana. Sapagkat kapag patuloy natin ginagamit ito, pinapaunlad ito, mabibigyan natin ng saya ang Panginoon. At patuloy natin gamitin ang talento. So, nakafocus tayo sa talent. Binigay sa atin ng Panginoon sapagkat kapag hindi natin ginamit ito, tulad ng binigyan ng 1,000, pinagkatiwalaan, binaon niya sa lupa. Kaya nung bumalik yung amo, na report sila isa-isa, yung 1,000 hindi nagalaw, binaon niya kasi sa lupa. So, ano sabi ng Panginoon? Hindi katiwa-tiwalang katiwala. Hindi katapat, so tinanggal, inalis sa kanya, at idinagdag doon sa mayroong 5,000. So, ganoon ang Panginoon mag-reward. So, kapag hindi natin inalagaan ang talento o ginamit o tinago lang natin, syempre yung resulta nun, magiging malungkot ang ating Panginoon. At panghuli, sa lahat, kapag ikaw ay tapat na katiwala ng Panginoon, mayroong reward. Reward, gusto natin lahat mayroong tayong reward. May gantimpala. Ano yun? Kapag patuloy natin ginagamit ang ating mga talento, tapat tayo, concentrate tayo sa kung anong binigay sa atin ng Panginoon, inaalagaan natin, anong maging gantimpala. Magkakaroon tayo ng kasaganaan, gusto natin yun. Kapayapaan, mas lalong gusto natin. Yung nakakatulong tayo ng mahimbing sa gabi. Pagpapala, at of course, presensya ng Diyos sa atin palagi. So, purihin ng Diyos kasi ang resulta nito, lagi tayong may galak, may saya sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Kaya,
Inaasahan ng Diyos na tayong mga anak niya ay maging tapat sa mama at maging mabuting katiwan. Panghuli, ayon sa Pangmangangaral 12:14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. So ano mang ipinagkatiwala sa ating Panginoon, material, financial, physical, mga talento na mula sa Panginoon, ipag-susulit natin yan pagdating ng araw. So nais ng Diyos na lagi tayong maging tapat sa anumang ipinagkaloob niya sa atin. Para hindi tayo magmalaki. Isa lang ang tandaan natin mga kapatid ngayong umaga, isa lang kahit isa lang. Wala tayong pag-aari sa mundo ito. At pag wala kang pag-aari, bukas ang pag-ainisin mo sa Diyos lahat ang meron ako, bukas ang palad mo. Hindi ka magiging maramot, mapagbigay ka, at hindi ka magyayabang-yabang. O diba, kung mayroon ka magandang bahay, hindi may pagyayabang. Pag sabi, uwi ka na ng bahay nyo. Salamat naman kasi yan talaga ay sa Panginoon pinagkatiwala natin sa amin. Kasi iiwan naman natin lahat yan. May maganda kang sasakyan, hanggang buhay ka lang yun. Dahil iiwan mo rin yun. So, in summary, wala kang iyo sa mundo nito. Wala kang pag-aari. So, anong dapat natin gawin? Maging tapat sa lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin at maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. At isang araw, titira tayo sa bahay na inanda niya doon sa loob. At yun na ang ating magiging pag-aari. Amen? So, purihin ng Diyos hanggang dyan. Diba? So, salamat sa Panginoon. Alam mo may natutunan dyan kahit isa. So, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin siya. Tayo'y Mama namin Diyos, purihin ka. Salamat. Kasi ang saya lang na maisip na pinaghanda mo kami ng sarili naming bahay. Yan sa iyong kaharian. Salamat din sa paalala mo na wala kaming amin o pag-aari dito sa lupa. Kundi katiwala mo lamang kami. So, tulungan mo po kami maging tapat sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Magiging mabuti kaming katiwala. At laging ikaw ang manguna sa aming mga buhay. Lagi namin acknowledge na kung wala ka, wala rin talaga kami magagawa. So, purihin ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Salamat na nagbigay ka na naman ng paalala sa iyong mga anak. Kaya isang araw, wala na kami masisisi. Hindi na namin ikaw masisisi sapagkat lahat na ay ipinaalala mo sa amin. So, purihin ka, pagpalain mo ang iyong mga salita na nayayag ngayong umaga. Patuloy na lumago. Patuloy, Panginoon, na isagawa namin ito sa amin araw-araw na buhay. So, Lord, bless each and every one of us. Purihin ang iba na ng pangalan. Salamat po sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Diyos sa napakagandang mensahe. Yan, tayo maging tapat sa ating Panginoon palagi. At tayo maging, yan, ano daw? Dapat nakatiwala. Amen. So, ngayong umaga po, nais natin ngayon i-welcome ang ating mga bisita galing Canada. Yes, amen. Purihin ang Diyos.
ng kanilang magagandang dalaga, si Sister Nika at si Sister AJ. Ayan, si Sister Sharon nandito rin with Brother Arnett. Yes, welcome po kayo. So, purihin ng Diyos, kasama natin sila ngayon. So, lagi naman po natin silang kasama kahit na nasa malayo dahil sila po ang ating mga major sponsor dito sa ating church at sa ating mga gawain. So, purihin ng Diyos, salamat po at nakasama namin kayong dalawa. Si Brother Noel. Ayan. Ayun, si Brother Jacob. Pinata na si Jacob. At Sister Nini. Welcome. Ayan. From Manila na ngayon sila. So, nandito silang lahat. Anak ni Mabadudong. Oo. Saan si Daniel? Ayun. Ayan. Hello, ayan. Welcome din, Daniel. So, purihin ng Diyos, marami tayong bisita ngayong umaga. And of course, yes, si Sister Lani, kasi lagi din ang kasama sa prayer meeting niya. Welcome sa ating Sunday worship, Sister Lani. And syempre pa, hindi lang tayo nanonood, nandito ngayon. So may nanonood din po sa ating mga online viewers. Yan, watching from San Juan, Manila, kay Sister Doris Magsipok. Hello, sis. Kay Sister Susan, and Brother B-Boy from Cavite, si Brother Jay. Nasa pala si Brother Jay ngayon? Nasa Orlando, Florida, USA. Yung barko po nila nandoon. So, hello po. At kay Sister Joan, Brother Alan from Caloocan, Sis Norma from Sablayan. Hello, Sister Norma. Si Brother Aldrin. So, medyo siguro may watching from home siya ngayon. Hello, Brother Aldrin. Ayan, meron po tayong bagong online viewers from ibang bansa din siya. Ayan, so malayo na po ang ating nararating. Sister Lo Vicente from Egypt. Diba? Hello, Sister. At God bless you sa iyong panonood ngayong umaga. Ayan, kay Brother MJ at kay Sister Hazel with Tintin na nasa Paco, Manila. So, sa inyong lahat, naming online viewers, so God bless po sa inyong lahat. Then, ngayong umaga po, ay hanggang natin ang ating mga sarili para sa pagkakaloob. At paalala ang ating practice, mga youth, ayan, music team, tuwing Saturday po, at yan po ay 5:30 hanggang 8 o'clock p.m. Ganon din po ang ating prayer meeting every Friday. At yan po ay dito sa ating Bahay Sambahan, 7:30 p.m. At ang ating Sunday worship tuwing 9 a.m. po ng Sunday. Okay, paalala, malapit na mga kapatid ang ating joint fellowship sa Agri Christian Fellowship. So yan po ay last Sunday of this month. Atin pong yan, maging excited ulit tayo dahil makikita tayo. 5 churches po yan, no? Ang PCF, Agri, Kalawag, Insulman, at Kampuray. So, malapit na po yan at ating pong paghandaan yan. So, sabay-sabay po natin basahin yung verse. Colossians 2, verse 6 to 7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalib ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen. Tayo po mag-alap. Oh
Ating pong pasalamatan natin Lord. Panginoon, thank you muli sa buhay na pinapahiram mo, Panginoon. Dalit po muli ang aming kaloob, Panginoon. Nawa i-bless mo po ang nagbigay, ganun Panginoon, ang upang pagbigay. Marapat na Panginoon na ibalik namin sa iyo ang kaloob na ito sapagkat ito yung galing aming lakas, Panginoon, ang aming natrabaho at higit sa lahat, Panginoon, ang aming kalusugan. Thank you, Jesus, at nagpagamit ko sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, at sa pagpapaunlad ng bahay sambahan nito. In Jesus' name we pray. Amen. Manalangin po tayo bilang pagbukas. Panginoon, purihin ka po sa bagay ito. Salamat, Ama, sa patuloy po na bibigay po ng mga salita. Na patuloy po na ibigay sa amin ang inspirasyon ng paalala. Salamat, Ama, na naway patuloy na turuan po kami na maging tapat sa iyo, maging tapat na katiwala. Salamat, Ama, na hindi mo po kami sinusubukan. Salamat lagi sa pagmamahal. Salamat po sa pag-unawa. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, na lagi mo po ipinagkakalaw sa mga anak mo. Salamat ng marami dahil diyan ka na lagi po namin inaasahan. Salamat din, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mag-ingat nawa sa amin muli sa buong isang linggo. Patuloy na pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Salamat lagi na ilayo niyo po naman kami sa plano ng kaaway. At naway patuloy kaming magpatuloy sa paglilingkod sa iyo kahit anong mangyari, Panginoon. Kaya Ama, purihin ka po sa lahat ng pagmamahal na lagi pong nakalaan para sa amin. Kaya Ama, sa bagay po ito patuloy na pinagkakatiwala namin ang bawat isa sa aming mga pag-iiwalain na namin na patuloy niyo po kami ingatan kayo sa plano ng kaaway. Salamat po, iatid mo ang bawat isa sa mga kanya-kanyang tahanan na ligtas at may pagpapalan na galing sa iyo. Na lahat ng ito ay pinabalik namin ay pasasalamat at patuloy na pagpupuri. Pamalit na namin ay pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Nawayos na mainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay po natin gamitin ang ating pamasahe. Sumasamba sa iyo, ang awit ay patuloy palalagyan. Lahat
So, sabay-sabay po tayo ulit magpuri at magkabayan po tayo ngayong umaga. Amen! Ano?